Ang lalaking ito na si Joaquin ay paralisado sa kalahati ng katawan. Araw-araw ay nakakulong lang sa basement, nabubuhay sa pamamagitan ng pag-aayos ng hard drive, ang tanging kasama niya. Bukod sa isang silid na puno ng lumang libro ay isa na lamang matandang aso. Ngunit isang araw, biglang nagkasakit ng malubha ang matandang kaibigan na ito. Pagkatapos magtanong sa doktor at maghanap sa buong internet, ang tanging resulta ay euthanasia na lamang ang makakapagpagaan ng sakit ng aso. Niyasinari niya ng mahigpit ang malaking pinto at naghanap ng gamot para sa euthanasia. Ay inject sa paborito nitong biskwit, tapos ilagay sa garapon at itago. Sa paningin ni Joaquin, hindi ito pagdurusa, kundi parang paglaya, tila handa na rin siya na makalaya kasama siya sa mapait na buhay na ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang doorbell. Dalawang hindi inaasahang bisita ang pumutol sa katahimikan dito. Nag-aatubiling pinapasok ni Gia Kwan ang dalawang mag-ina na nanginginig sa ulan. Sa silid na may balkonahe na inuupahan sa lumang bahay na mabasa at amoy amag. Ang ungol ng matandang aso ay nagpaakalala sa kanya na aalis na sila. Ngunit sa halip, pagkatapos ng isang pagtingin, nagpa siya silang lumipat. Kaya isinantabi ni Joaquin ang kanyang madidilim na kaisipan. Ayaw niyang makita ng bata ang babaeng nagngangalang Berta, na masipag maglinis, bata, at maganda, na nagpahiya kay Joaquin na matagal nang nabubuhay ng mag-isa. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang pole dancer at ang kanyang anak na si Betty. Dahil sa mga isyong psikolohikal, siya ay tahimik, si Joaquin ay nagpakita ng pagiging malamig at bumalik sa basement. Akala niya wala na siyang pakialam sa iba. Sa kabaligtaran, si Berta ay labis na masigasig at mausisa tungkol sa bahay. Unti-unting natuklasan ang maraming bakas ng nakaraan tulad ng mga marka ng taas ng bata, isang inabandonan na palikuran at isang sasakyang nawasak sa bakuran. Ang bakuran ay puno na ng damo, ang kalagayan ng buong bahay ay parang matagal nang nababalutan ng alikabok na kalooban ni Joaquin. Hanggang sa isang gabi, biglang nakita ni Berta ang litrato ng pamilya ni Joaquin. Doon niya naintindihan ang lahat. Tiningnan niya si Joaquin na masaya sa larawan. Kumpara sa dating tahimik at malamig na lalaki. Isang likas na habag ang umusbong kaya isang gabi. Gumawa ng dahilan si Berta na may gamit sa bubong para akitin si Joaquin doon. Isang sorpresang birthday party ang nagpaupo kay Joaquin sa wheelchair. Hindi alam kung ano ang gagawin, hindi talaga niya maintindihan ang babaeng. Kakaunti pa lang ang nakikilala niya, bakit kailangan pa niyang mag-abala? At magsikap para sa isang taong tulad niyang pilay. Ang kasiglahan niya ay nagpahiya sa kanya. Habang nag-uusap, si Berta ay masigasig pa ring nagpaplano ng kinabukasan para sa kanya. Payuhan kitang ibenta itong bahay na puno ng kalungkutan para mabayaran mo ang utang mo. At may matira pang malaking halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay. Pero bahay ko ito, pero sigurado akong nagkakahalaga ito ng 600,000 dolyar. Kahit 600,000 man lang, nakita ni Joaquin na parang naiinip na siya kaya hindi na siya nagsalita pa. Lumingon siya at nagpatugtog para isayaw ang isang mainit na sayaw para sa kanya. Ang kanyang espesyalidad bilang regalo sa kaarawan, ito ay isang bagay na VIP guests lang ang nakakakita. Sa sandaling iyon, napatulala si Joaquin at tinitigan siya. Pagkatapos ng gabing iyon, ang imahe ni Berta na sumasayaw ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang bahay na ito ay mayroon ng kaunting init. Kahit ang matandang aso na hirap huminga ay nanginginig at gustong tumayo. Nang makita niya ang pamilyar na tanawin, si Joaquin ay emosyonal na bumalik sa basement at umiyak ng malakas. Hindi na niya mapigilan ang pangungulila sa kanyang asawa at anak. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Joaquin na tahimik ang basement. Bukod sa kanyang pag-iyak, mayroon ding iba pang kakaibang ingay. Wala akong marinig, sabihin mo sa dalawa na lumabas. Manatili ka rito at patuloy na makinig, parang may nakikinig sa kabilang panig. Malinaw na matagal nang walang nakatira sa kabilang bahay. Bakit itong mga taong ito? Gustong malaman kung nandoon ka. Dahil sa kuryosidad, gumawa si Joaquin ng simpleng recording device. Ni-record nito ang tunog mula sa kabilang bahay papunta sa computer. Pagkatapos ay umuwi siya na parang walang nangyari. Hanggang kinabukasan ay bumalik si Joaquin sa basement para pakinggan ang recording kagabi. Habang nakikinig siya, isinulat niya ang mahahalagang impormasyon na sinabi nila. Ilabas mo itong mga kahoy, huwag mong iwan dito. Ang kahoy na galleto na ito, huwag mo nang dalhin, iwanan mo na lang dyan. Aakyat muna ako para matulog, at tatawagin ko na rin si Ven. Ang kalaban ay isang grupo na kumikilos sa gabi araw-araw. Hindi ito mukhang pagkukumpuni, may kakaiba si Joaquin na nararamdaman.
Kaya nagbutas siya sa dingding at naglagay ng maliit na kamera. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Dahil nag-aalala si Joaquin na baka may panganib, nang umakyat siya, pinayuhan niya si Berta na umalis na agad. Nang marinig iyon, medyo nagalit si Berta, hindi lang siya tumanggi kundi sinigawan pa niya ito. Si Joaquin ay napilitang huwag na lang itong banggitin. Sa ngayon, alamin muna natin ng malinaw. Kinaumagahan, bumalik siya sa basement para tingnan ang mga kamera noong nakaraang gabi. Mayroon ng mga larawan, ang pagkakakilanlan ng tao ay tumugma. Ang mga taong ito ay naguhukay ng isang tunnel, diretso sa vault ng katabing bangko, kahit ang mga pampasabog ay handa na. At ang lokasyon ng bahay niya ay nasa pagitan nila at ng bangko. Sa oras na ito, ang ilalim ng kanyang mga paa ay malamang na nahukay na. Naramdaman ni Joaquin ang isang malamig na simoy, nanindig ang kanyang mga balahibo. Gayunpaman, ang susunod na imahe ay labis na nagpagulat sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka galing sa balkona, hey? Kung ganoon, mabuti. Ano na, nagbago ba siya ng isip at sinabihan kang maghanap ng ibang matitirhan? Bababa ba siya pagkatapos ng alas 8? Hindi. Siguro hindi niya naririnig ang ingay dito. Wala siyang naririnig kahit saan. Ipagpatuloy mo lang. Sabihin mo sa kanya na naghahanap ako ng bahay pero hindi ako makahanap. Maghanap ka ng paraan para mapanatili siya. Lumalabas na kahanay pala ni Berta ang mga taong ito. Ang pag-upa ng bahay ay para lang masubaybayan ako. Ang kasiglahan na iyon ay isa lamang paraan para linlangin ako. Bukod pa rito, napansin din ni Joaquin na kakaiba rin ang anak ni Berta. Hindi pa nakikipag-usap ang bata pero bumubulong sa matandang aso. At madalas na nagtatago ng mga bagay sa kanyang bulsa. Ang pinaka nakakalito sa kanya ay nitong mga nakaraang gabi. Madalas siyang nagbibihis ng manipis na damit at pumapasok sa kanyang silid, tumatayo sa tabi ng kama sandali, at pagkatapos ay tahimik na umaalis. Pagkatapos ay nagpa siya si Joaquin na maging kalmado at magmasid pa. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng susunod na grupo. Ang buhay ay dati nang nakakabagot, ngayon ay nagkaroon na ng interes. Mabilis niyang natuklasan ang kanilang mga guhit sa camera, kasama ang kagamitan sa tunnel. Ngumiti si Joaquin. Mukhang may pinaplano ka na. Para makakuha ng karagdagang impormasyon, sinubukan niyang tanungin ang bata ng ilang bagay. Kaya inutusan niya si Berta na bumili ng ilang materyales sa labas. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang kausapin at maging malapit sa dalaga. Ngunit hindi pa rin nagsalita ang bata, kaya agad namang lumayo si Joaquin at nagmasid mula sa malayo. Nang walang tao sa paligid, talagang nagsimulang magsalita ng pabulong ang dalaga sa aso. Ngunit sa pagkakataong ito, naglagay na si Joaquin ng wiretap sa katawan nito. Bumalik ang aso sa basement, habang tinatanggal ang wiretap, nakatutok naman ang tingin sa camera screen. Nakita mo ba ang isang nakakatakot na tanawin? Bakit mo ako sinaktan? Hayop ka. Magsalita ka, nakikinig ako. Ipaliwanag mo kung bakit mo ginawa iyon. Dahil ang alalay ay nag-text sa labas na girlfriend niya nang walang pahintulot. Binalaan na sila ni Galleto na walang sino man ang dapat makipag-ugnayan sa labas. Ito ay maglalagay sa lahat sa panganib, patuloy na nagpapaliwanag ang alalay. Nanginginig ang buong katawan niya, ngunit hindi nakikinig si Galleto. Manahimik ka, natakot si Joaquin at naghandang tumawag sa pulisya, ngunit hindi inaasahang lumingon si Galleto at hinawakan ng alalay. Tumahimik ka, pinuno, agad na kumilos si Galleto. Ang madugong tanawin ay nagpalamig kay Joaquin. Bukod pa rito, binanggit ni Galleto ang isa pang tao, isang pulis na nagngangalang Goodman na nasa likod pala nila. Bilang kanilang kasabwat, tila sila ay lubos na natatakot sa taong ito. Sinabi ni Goodman na sa kanilang safety deposit box sa bangko, ang mga laman ng kahon bilang 747 at 748 ay hindi dapat galawin. Naglalaman iyon ng pera ng pinakamalaking drug lord. Kung gagalawin mo ang kanilang mga gamit, walang mabubuhay. Ang iba pang mga bagay ay maaari nilang kunin kahit anuman ang gusto nila. Sobrang dami ng impormasyon ngayon, nakita na rin ni Joaquin ang kabangisan ng mga taong ito. Ngunit nagpa siya siyang harapin ang mga taong ito, hindi dahil sa pera kundi dahil sa isang sikreto na nagdulot sa kanya ng higit na galit. Sa gabi, inanyayahan niya si Berta na uminom at nagkwento siya tungkol sa kanyang nakaraan. Una para mag-imbestiga at pangalawa para mawalan siya ng pag-iingat. Naglagay si Joaquin ng pampatulog sa inumin at habang tulog na tulog si Berta. Tinali niya ito sa kama at pinutol ang koneksyon niya sa ibang grupo. Sa mga araw ng pagsubaybay, nalaman ni Joaquin na ginagamit din si Berta,
ngunit mahirap paniwalaan ng isang babaeng umiibig ang mga sinasabi niya. Para maiwasan ang paggulo, pansamantala ay ito lang ang magagawa. Bakit mo gusto ang ganitong klase ng tao, Joaquin? Ipakita mo sa kanya ang malupit na eksena. Kung paano pinahirapan at pinatay ni Garletto ang kanyang kasabwat, sana ay lubos mong maunawaan kung anong uri ng tao ang sinusundan mo. Ang madugong tanawing ito ay hindi kayang tingnan ng diretsyo ni Berta. Puno ng takot ang kanyang kalooban. Pagkatapos niyang patahanan si Berta, nilapitan naman ni Joaquin si batang si Betty. Hindi tulad ng dati, mas naging matyaga si Joaquin. Ang tingin niya sa bata ay puno ng awa at ipinangako niyang hindi na niya muling sasaktan ang mga ito. Binuksan pa nga niya ang silid ng kanyang anak para patuluyan si Betty. Narinig ni Berta ang usapan nila sa labas ng silid pakinigan. Nagsimulang kumiling ang timangan sa kanyang kalooban matapos siyang magpakalma. Si Berta at Joaquin ay formal nang sinimulan ang kanilang plano. Ang impormasyon mula sa drawing na nakuha niya ay nagbigay daan upang matukoy ang lokasyon ng lagusan. Binalutan niya ng tela ang pako habang pinagmamasdan ang kamera, at sinimulan niyang hukayin ang sahig. Pagkatapos niyang makagawa ng butas, gumawa pa siya ng takip na may katulad na sukat upang pagtakpan ito. Lahat ay naging maayos. Sa oras na ito, ang mga magnanakaw sa kabilang bahay ay nagkaroon naman ng problema. Bakit tayo na-block ng imburnal? Ano? Isang imburnal. Malaking tubo ng tunnel ng mga magnanakaw dahil sa maling kalkulasyon. Hinaranggan ng isang higanteng tubo ng tubig, hindi sila naglakas loob na sirain ito. Kailangan nilang dumaan sa ibang ruta at nagpa siya na gumamit ng pampasabog para sirain ang sahig ng vault. Ngunit ang oras ng kanilang pagkilos ay kailangan ding ilipat sa ika-25. Nang marinig ni Joaquin ang insidenteng ito, agad siyang may napagtanto. Nagmadali siyang tiningnan ang kalapit na mapa ng sistema ng tubo. Bilang isang taong may kaalaman sa teknikal, nakita niya ito bilang isang magandang pagkakataon. Kaya isang napakamapanganib at baliw na plano ang nabuo. Sa kanyang isip upang makapasok sa tunnel, si Joaquin ay nagsimulang magsanay ng husto para sa itaas na bahagi ng katawan. Sa tuwing nagpapahinga ang mga bandido, lihim siyang papasok sa tunnel. Tatapusin niya ang pagtatago ng takip ng lagusan, pagkatapos ay mahirap siyang gumapang sa masikip na tunnel. Sanayin ang sarili sa kapaligiran, kalkulahin ang oras ng pagpunta at pagbalik. Sa wakas ay natapos niya ang pagsukat sa tubo ng tubig. Pagkatapos niyang matapos, nagsimulang gumapang pabalik si Joaquin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may biglang narinig na yabag sa kabilang dulo ng tunnel. Malinaw na alam ko na, napakaingat ko sa trabaho ko. Sa tingin mo ba hindi ako sapat na maingat? Nagulat si Joaquin. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at itinago ang sarili sa dilim sa sulok. Nakailaw pa rin, anong tanga ang hindi nagpatay ng ilaw. Buti na lang at ang dalawang taong ito ay nandito lang para kumpirmahin ang datos. Hindi sila magtatagal, ngunit ang kanilang hindi sinasadyang pag-uusap ay napakahalaga. Hindi kayo nagkakasundo ng kanang kamay mo, sa lahat ng lugar ay pinahihirapan mo siya. Wala siya rito, ako ang amo, ano ba talaga ang nangyayari? Masyado kang nagtitiwala sa kanila, gayong hindi mo naman sila ganoon ka-close. Huwag mo akong gambalain tungkol dyan, Pedro. Kung may matuklasan ka, sabihin mo sa akin. Hindi sila tugma sa isang taong nagngangalang Taichua Garletto, at magkapatid sina Pedro. Ang iba ay nakikipagtulungan lang sa kanila. Makikita na hindi sila magkakasundo pagkaalis ng mga magnanakaw. Tiningnan ni Joaquin ang relo, mabuti at gumagana pa ang gamot. Pansamantalang ligtas si Berta. Ngunit hindi pa tapos ang gulo, may paparating na namang bagong problema. Nawawala si Betty, hinanap ko sa buong bahay pero ang nakita ko lang ay ang matandang aso na nagbabantay sa tapat ng elevator. Betty, 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 hindi ko akalain na sinamantala ni Betty ang pagkakataon na hindi ako nakatingin. Para lihim na pumasok sa lagusan papunta sa kuta ng mga magnanakaw. Habang hindi pa nakakaisip ng paraan si Joaquin, may dumating na tao sa kabilang panig. Nagtago si Betty sa sulok at hindi makaimik, at si Joaquin naman ay kinakabahan at hindi makahinga ng malakas. Sa oras na iyon, may isa pang tao sa camera, at iyon ay si Police Goodman. Ang tinutukoy ni Garletto, siya ay narito para tingnan ang progreso, at para na rin kumpirmahin sa kanila ang oras, na ngayon ay pista at maraming magpapaputok ng fireworks sa gabi. Sa gabi, ipaputol niya ang alarm ng bangko. Ngunit 3 oras lang ang oras niya pagkatapos ng 11:00, wala na siyang magagawa. Kaya't ang oras ng kanilang pagkilos ay itinakda sa 8:00 ng gabi.
Paulit-ulit na binigyang diin ni Goodman na ang kailangan lang niya ay ang laman ng kahon numero 155. Hindi mo ba sasabihin sa akin kung ano iyon? Mabuti pa at hindi mo nalang malaman, kung matalino ka, mas mabuting huwag mo nang tingnan. Paumanhin, nawawala ang relo ko, malinaw na iniwan ko ito dito. Kaliwang kamay, huwag mong hayaang maantala tayo ng maliliit na bagay na ito. Huwag ka nang magulo, tapos na ang pagpupulong, sa wakas umalis na rin ang mga taong ito. Nagmadaling gumapang pabalik si Betty, mahigpit siyang niyakap ni Joaquin. Pinakalma niya ang bata, sa sandaling iyon, itinuring kitang sarili kong anak. Hindi na sayang ang ginawa ni Betty, nananatili pa rin ang kakayahan niyang kumuha ng gamit. At may nakuha siyang importanteng bagay. Ligtas na ang bata, ngunit nagising si Berta na natataranta. Nagpupumiglas siya dahil sa pag-aalala sa kanyang anak at sa takot na baka matunton sila ni Galleto pagkatapos. Sa gabing iyon, nang tumunog ang telepono, pinilit ni Joaquin si Berta na sagutin ito upang hindi mabunyag ang kanilang plano. Kasabay nito ang pagbubunyag ng sikreto na naglagay siya ng mikropono sa kwelyo ng aso. Sa tawag, lumabas ang kakilakilabot na katotohanan. Inabuso ni Galleto ang anak ni Berta sa loob ng mahigit 2 taon. Mula noong 4 taong gulang pa lang ang bata, lubos na gumuho si Berta. Ito ang dahilan kung bakit pumasok si Joaquin sa putik na ito. Sa galit, gusto lang patayin ni Berta si Galleto, ngunit pinilit siya ni Joaquin na kumalma. Tumunog muli ang telepono at pinigilan ni Berta ang kanyang emosyon. Mahinahon at maingat niyang sinagot si Galleto. Nakita ni Joaquin ang pagkasira at paghihirap ni Berta. Kinuha niya ang pampatulog. Kailangan kumilos ngayong gabi, iyon lang ang magagawa niya. Pagkatapos ay ikinandado ni Joaquin ang silid ni Betty at tinanggal ang lahat ng kagamitan sa opisina. Iniwan lamang ang isang laptop na maaaring mag-monitor. Hanggang 4:45 ng hapon, sa wakas ay nagpahinga na ang mga magnanakaw. Nagsimulang kumilos si Joaquin, binalutan niya ng benda ang kanyang braso at sapatos. Dala ang kanyang gamit, nagtago siya sa tunnel at tinanggal ang detonator na inihanda ng mga magnanakaw. Inilipat niya ang lokasyon at ikinabit ito sa tubo ng tubig sa ibang daanan. Dahil sa naunang pag-aaral, nakuha niya ang pinakamahinang bahagi ng sahig ng bangko. Gumamit siya ng kasangkapan upang batasan ng ilang nakapirming punto. Madali para sa kanya na pasukin ang bangko, isang bagay na hindi nagawa ng mga magnanakaw. Para sa kanya ay kasing dali lang ng pagpihit ng kamay, pagkatapos ay lamingga si Joaquin. Naghahanap ng safety deposit box na hindi man lang pananggahasang galawin ng mga magnanakaw. Dahil masyadong mataas ang lokasyon ng 747, napilitan siyang kunin ang 748. Mabilis kumilos si Joaquin, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa alarma. Kaya madali niyang nabuksan ang safety deposit box, at kinuha ang lahat ng nasa loob. Sa puntong ito, malamang na napansin na ninyo, na hindi pera ang gusto ni Joaquin, gusto niyang gamitin ang mga taong ito sa kanyang laro. Papasok sa landas ng kawalan ng pag-asa na walang labasan. Walang problema, maghanda na para sa pagsabog, tera na mga kapatid. Tiningnan ni Joaquin ang telepono at napagtanto na malapit nang maubos ang oras. Malapit nang pasabugin ng mga magnanakaw ang bomba, wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang bumalik sa bangko pagkatapos ng pagsabog. Habang puno ng alikabok sa loob, nagmadali siyang gumapang pabalik. Buti na lang at nakalabas siya bago bumaba ang mga magnanakaw. Mabilis na gumapang papasok ang mga magnanakaw sa bangko at sinimulang kunin ang mga ari-arian. Inilagay nila ang pera sa malita at inilabas sa labas gamit ang tunnel. Habang si Joaquin naman ay nagbabantay sa bunganga ng tunnel, nakikinig sa tunog ng tubig na umaagos. Ayon sa kanyang kalkulasyon, ang kapal ng tubo ay hindi sasabog ng direkta. Ngunit posible pa ring magkaroon ng butas, at sa ilalim ng presyon ng tubig, lalaki ng lalaki ang butas. At sa loob, talagang nangyari ang hula ni Joaquin. Nang mapansin ng mga magnanakaw na may tubig na, huli na ang lahat. Kailangan na nating lumabas ng mabilis, kunin ang mga gamit, bilisan na natin. Hindi ko inakala na ganoon kabilis ang pagpasok ng tubig sa tunnel. Ang dalawang magnanakaw sa bangko ay walang pagkakataong makabalik. Narinig ni Galleto at ng iba pa na nagbabantay sa kabilang dulo na may nangyayari sa loob. Kaya nagmadali silang tumakas, naiwan lang ang babaeng magnanakaw na hirap gumapang sa tunnel. Narinig ni Joaquin ang sigaw ng babae para humingi ng tulong. Inusag niya ang ulo niya para sumilip at nagkataong hinarap niya ang babaeng magnanakaw. Tulungan mo ako, ang awa ay nagtulak sa kanya na abutin ang kamay niya.
Ngunit hindi niya inaasahan na hinawakan siya ng babaeng magnanakaw at agad na sumigaw. May tao dito, nahuli ko itong halimaw na ito, tulungan niyo ako, halimaw. May nagtatago dito. Ang kabaitan ni Joaquin ay muntik nang makasama sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng lakas para idiin ang takip ng bunker kahit pa nagpupumiglas ang babae sa ilalim. Hanggang sa tuluyang mabaha ang lagusan. Nang huminto sa pagsasalita, sakalang naglakas loob si Joaquin na kumilos. Kalmadong tinanggal niya ang takip ng kanal para bain ang basement. Pagkatapos, gumapang siya patungo sa elevator at hinailan ng malakas ang nakatayong estante, na agad namang gumuho. Nasira rin ang mga kagamitan sa pakikinig, kahit pa dumating ang mga pulis. Ay hindi rin magdududa sa akin na lalaking paralitiko. Isang magulong eksena ng pagsabog at pagbaha ang naayos na. Pagkatapos, bumalik siya sa silid para gisingin si Berta at bigyan siya ng ilang tagubilin sa sasabihin niya sa pulis mamaya. Ngunit hindi inaasahan, nagising si Berta ng maaga, kaya sinamantala niya itong atakihin si Joaquin. Nasaan ang anak ko? Nasa labas siya. Ayos lang siya. Ang pera ay nasa doon, sa loob ng aparador, nasa loob ng bag. Ang pinag-aalala ko ay hindi ang pera. Anong nangyari? Umalis na sila. Tanga, hindi kita mapagkakatiwalaan. Maaari mo akong pagkatiwalaan. Alam mong maaari mo, ngunit gusto niyang mag-isa na lang magtiis ng lahat. Hindi ko hahayaang mapahamak kayong dalawa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Gusto talaga ni Berta ang lalaking ito ngunit ngayon ay mas natatakot siya sa paghihiganti ni Galleto. Lalo na't ayaw niyang ipahamak ang kanyang anak kahit pa umamin at pigilan siya ni Joaquin. Nanatili siyang determinado at iginiit na kailangan niyang umalis kasama ang kanyang anak. Dahil nagmamadali ang oras, pinatulog na lang ni Joaquin si Berta at binigyan pa ito ng isa pang iniksyon. Itinago niya ang backpack sa loob ng aparador, hindi nagkamali si Joaquin, lampas na 11:00. Ang tubig sa bangko ay nag-activate ng alarma, maraming pulis ang dumating sa lugar. Nagpanggap si Joaquin na isang tsismosong kapitbahay. Patuloy na nagtatanong tungkol sa sitwasyon at nagrereklamo na binaharin ang kanilang bahay. Perpekto niyang ipinosisyon ang sarili bilang isang kaawa-awang kapitbahay, na nakaranas ng kalamidad na bigla na lang dumating, nabawasan nito ng malaki ang pagdududa ng pulisya sa kanya. Hindi nagtagal, nagpatrolya ang pulisya sa bahay ni Joaquin. Hindi lang nila inaasahan na nandoon din ang bulok na pulis na si Goodman sa kamera. Mukhang natanggap na niya ang balitang nabigo si Galleto, at may kaunting pagdududa siya sa lugar na ito. Makakaabala ba kung papasukin namin ang bahay? Pasok kayo, hinihintay ko kayo na tutulong sa amin na inspeksyonin ang bahay na ito. Ginalugad ng pulisya ang bahay ni Joaquin ngunit ang nakita lang nila ay ang baha sa basement. Ang bata ay natatakot at ang asawa ay mahimbing na natutulog. Nang akalain ni Joaquin na ligtas na sila, si Goodman ay naninigarilyo sa sala. Nakatingin siya nang hindi gumagalaw sa tahimik na bahay, na nakakairita. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tinawagan ni Galleto ang telepono ni Berta. Mahigpit na hinawakan ni Joaquin ang kanyang bulsa ngunit ang tunog ng pag-vibrate ay parang sirena. At agad ding naglock ang tingin ni Goodman. Kailangan na naming umalis, pahiram ng telepono mo, yung nasa iyo dyan. Heto, gamitin mo. Ito ang numero ko. Kung may mapansin kang kakaiba, o may maalala ka, tawagan mo ako. Kahit hindi hayagan ni Goodman, na may nalalaman siya. Ang kutob ng isang pulis ay nagsasabing sigurado siyang may alam si Joaquin. Gayunpaman, ayaw niyang malaman ng mas maraming kasamahan niya, na nakikipagsabuatan siya sa mga magnanakaw. Ang pag-iwan ng personal na numero ay isang taktika sa psikolohiya at isang bitag na inihanda ng matandang pulis na ito. Ang hindi lang niya alam, matagal nang nakita ni Joaquin ang lahat sa pamamagitan ng kamera. Sa pagkakataong ito, siya ay naging isang mahalagang pyesa ni Joaquin. Umalis na ang pulis, pero ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lang. Hindi nagtagal, ilang minuto lang, muling umalingaw-ngaw ang marahas na pagkatok. Ipinakita ng kabilang panig ang kanilang badge ng pulisya at sinabing gusto nilang mag-imbestiga muli. Ngunit ang mukhang iyon ay nakita na ng maraming beses sa kamera. Paano naman hindi makikilala ni Joaquin na si Galleto iyon? Pagpasok sa bahay, dumiretso ang dalawang tauhan sa basement. Si Joaquin ay tinitigan ni Galleto at wala siyang magawa. Sa sandaling ito, nakatanggap si Galleto ng tawag. Hoy, gusto ninyong mamatay, kukunin ninyo ang pera ng drug lord. Ang locker number 748, ang tumawag ay si Goodman.
Nalaman nila na kinuha na ang pera sa locker 748. Dahil dito, nagalit ang drug lord. Pinagalitan ng todo ni Goodman si Gal Leto. Samantala, sinamantala ni Gal Leto at Joaquin ang pagkakataon para magpadala ng mensahe kay Goodman. Pagbaba ng telepono ni Gal Leto, agad siyang nagalit. Hindi na nagpanggap, direkta niyang tinanong ang mag-ina. Nasaan si Berta? Si Joaquin ay nagpaligoy-ligoy. Sinabing lihim na lumipat ang mag-ina at hindi pa nababayaran ang upa. Ngunit hindi inaasahan, biglang lumabas si Betty, at ang kasinungalingan ay nabunyag. Mabuti pati paliwanag mo na pagkatapos ay nahuli rin si Berta. Sinuntok ni Gal Leto si Berta ng todo pero iginiit pa rin ni Joaquin na wala siyang alam. Dahil walang lumabas sa pagtatanong, medyo nawalan na ng pasensya si Gal Leto. Handa na sana siyang pumatay para manahimik na sila pero biglang tumunog ang telepono ni Berta. Hello? Nasa labas ako ng bahay mo, pumasok ka na. Hayop kang matanda ka, ipaliwanag mo kung bakit mo tinawagan ang numerong ito. Ikaw ang dapat magpaliwanag sa akin, papunta na ang mga tao ko. Nang matanggap ni Goodman ang mensahe ay nagmadali siyang pumunta, na ikinagulo ni Gal Leto ng husto. Nag-uusap sila ng may pagtatanong pero hindi pa rin nila mahanap ang dahilan. Ang tanging sigurado ay may kinalaman si Joaquin sa lahat ng ito. Bakit mo nakuha ang numero ko? Iyon na batang lalaki ang nag-text at tumawag sa akin dito. Habang nagtatalo sila, napansin ni Joaquin ang kanyang pangalawang pyesa. Maaaring magsimula na ang dula sa loob ng 2 minuto. Kung hindi sila magsasalita, patayin mo sila at hayaan siyang umupo sa wheelchair. Goodman, tingnan mo, ikaw ang susunod. Hindi. Huwag mo siyang patayin. Ang paggawa mo niyan ay lalong magpapalala sa sitwasyon. Tigil. Yung kaliwang kamay, pakiusap, tulungan mo ako, sabihin mo ang katotohanan sa kanya. Ang alagad na ito ay hindi bagay sa inyong dalawang magkapatid na Gal Leto. Dati, sa tunnel, narinig ni Joaquin ang kanilang pag-uusap. Gusto niyang gamitin ang puntong ito para buhayin muli ang larong ito. Paano niya nalaman ang pangalan mo? Paano ko malalaman? Sabihin mo. Kung hindi ka magsasalita, ako ang magsasalita. Sabihin mo sa kanya, pakiusap. Ano? Sabihin mo, hayop ka. Pitangina, paano mo siya nakilala? Ayoko mamatay, kaliwang kamay, sabihin mo sa kanya. Punyeta, wala talaga akong alam sa sinasabi niya. Hindi ko siya kilala, ngayon ko lang siya nakilala. Bibigyan kita ng 3 segundo para magpaliwanag, kung hindi, puputukan ko ang ulo mo. Joaquin, kalmado na ngayon, ikwento mo ng detalyado ang pagnanakaw sa bangko. At sabihin mo na sinabi ng lalaking iyon na makipagtulungan ka at hahatiin niya sa iyo ang bahagi kapag nagtagumpay. At si Berta ay tinatali rin, gusto niyang agawin ng babaeng ito. Pedro, ikaw si Pedro, tama ba? Kayo 3, plano ninyong magtago sa bahay ng Lomes pagkatapos ng lahat. Walang nakakaalam nito, P***ta, hindi ko alam paano niya nalaman. Tumahimik ka at hayaan mo siyang magsalita. Hindi ko inaasahan na nakapag-isip pa si Gal Leto. Kaya nagpatuloy si Joaquin, isang hakbang pa, tingnan mo, may susi sa drawer. Buksan mo at tingnan para mapatunayan kung hindi ako nagsisinungaling. Kita mo, naiwan niya rito ang relo na aksidenteng nakuha ni Betty. Ito na ang magiging susi sa pagbagsak ng kanilang tiwala. Hindi. Pedro, okay lang, kapatid, okay ka lang. Huwag kang mamatay. Gal Leto, galit na inubos ang bala. Ngunit hindi rin niya nailigtas ang kanyang nakababatang kapatid sa isang iglap, 3 magnanakaw na lang ang natira, si Gal Leto lang. Niyakap niya ang kapatid at umiyak ng walang boses. Sa oras na iyon, walang nakapansin. Si Berta sa silid ay nagising. Pinulot niya ang baril na nahulog sa pintuan at lumapit kay Gal Leto. Hayop ka. Pagkatapos ng paghihiganti para sa kanyang anak, mahigpit na nagyakapan ang 3. Si Joaquin ay sa wakas natupad ang kanyang pangako kay Berta. Gayunpaman, hindi nila napansin ang isa pang manonood sa sulok. Dahan-daang tumayo si Goodman. Mahinahon niyang sinuri ang kalagayan ng bawat bangkay. Kasabay nito, labis siyang humanga sa pagganap ni Joaquin. Pagkatapos ay nagbago ang tono niya na parang isang taong maraming karanasan. Nagsimula siyang utusan si Joaquin kung paano itatapon ang bangkay. Kailangan mong gumamit ng hydrogen peroxide para panasan. Alam mo ba, iyon lang ang paraan para mabura ang mantsa ng dugo. Hindi rin lubos na nauunawaan ni Joaquin kung ano talaga ang balak gawin ng matandang ito. Ito ang trabaho ko, alam ko ang lahat ng detalye.
Bilang isang tiwaling pulis, ginagawa ni Goodman ang maruruming trabaho para sa mga gangster sa buong buhay niya. At ngayon, malaking tulong na naman ang ginawa ni Joaquin para sa kanya. Matanda na ako at hindi ko na kayang harapin ang mga baliw na kriminal na ito. Ngayon, lahat ng magnanakaw ay pinatahimik na. Wala nang magiging ebidensya. Kailangan na lang nating ayusin ang mga bangkay. Mapuputol ang mga bakas ng pulis, at hindi na rin siya mahahanap ng drug lord. Ang matandang Zorro na ito na mahusay magplano ay talagang nahulaan na ang pera sa kahon 748 ay nasa kamay niya. Alam ni Joaquin na hindi na niya ito maloloko, kaya ginamit niya ang video bilang panlaban. Nakipagnegosasyon siya, sinabihan ng matanda na huwag galawin ang perang iyon. Huwag ninyong gagalawin ang mga locker na may ganyang numero dahil konektado ang mga ito sa alarm system. Talaga bang aalis ka na pagkatapos mong gawin ito? Si Goodman ay kalmado sa labas ngunit sa loob ay lubhang naguguluhan. Kakatapos lang niyang ayusin ang 3 bangkay, ngayon ay may isa pang problema. Ang kanyang matandang katawan ay pagod na at mayroon pa siyang bahagyang mababang asukal sa dugo. Kumuha siya ng biskwit mula sa aparador at kinain ito nang hindi nagsasalita. Ang mga video na ito ay malamang na pansamantalang magliligtas sa iyo. Ngunit pansamantala lang iyan, magiging walang silbi iyan sa hinaharap. Nakita niya na si Joaquin ay labis na nag-aalala sa dalawang mag-ina. Mula sa simula pa lang, hindi niya inakala na ang programmer na may kapansanan. Anong banta kaya ang maidulot nito sa akin? Itinutok niya ang baril kay Berta at pinapili si Joaquin. Nasa bag ang pera. Sir, sunugin na ninyo ang ebidensya. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ninyo mababayaran ang halagang ito, tulad ng sinabi ko. Ang dahilan ng pagkabigo ay hindi dahil sa babae, kundi dahil sa swerte. Dinala ng matandang Goodman ang pera at isang sasakyang puno ng bangkay. At umalis ng mayabang, habang naglalakbay, ipinagmamalaki niya ang kanyang matalinong pagpaplano. Gaya ng sinabi niya, ang tunay na swerte ay nasa panig ni Joaquin. Ngunit ang tunay na nakahuli ng swerte ay ang sitwasyon na kanyang inilatag. Ang swerte ay wala ng iba kundi ang pagtulak sa lahat ng kanyang inihanda ng husto sa pinaka-ideal na resulta. Si Joaquin ay mabilis na nag-adjust, pinamunuan ang lahat ng hindi tiyak na mga salik, patungo sa mga punto na kanyang itinakda at ang kanyang huling swerte ngayon. Walang nakakaalam na ang lalagyan ng cookie na inihanda niya para sa matandang aso. At para sa kanyang sarili para sa euthanasia ay kinain ni Goodman. Nang masarap sa sandaling ito, si Goodman ay nagmamaneho. Bigla siyang nahilo at ang kotse ay sumugod palabas. Ang mapanlinlang at kalkuladong Zorro na ito ay sa wakas ay nagkatotoo sa sarili nitong kasabihan. Sa pagtatapos ng pelikula, ang 3 miyembro ng pamilya ni Joaquin, na nakasuot ng bagong pulang damit, ay naghahandang umalis sa bahay na puno ng sugat na ito. Si Betty ang kusang nag-abot ng kanyang maliit na kamay upang hawakan ang kamay ni Joaquin. Ang puwang sa kanilang mga puso ay sa wakas napunan. Ano ang nasa dulo ng lagusan? Marahil bawat isa ay may iba't ibang pag-unawa. Ang lagusan ni Galleto ay humahantong sa kayamanan, ang lagusan ni Goodman ay humahantong sa kapangyarihan. Samantalang kay Joaquin ay ang paghahanap sa kahulugan ng buhay, bago pumasok sa loob na puno ng dilim at panganib. Ngunit nang tipunin niya ang lahat ng tapang para marating ang dulo ng lagusan. Nakita niya ang isang sinag ng kaligayahan na sumisilip sa siwang.